Magandang araw aking mga ginoong at binibini, and gusto ko lang mag-vlog ngayon. Wala ako sa mood isulat yung nararamdaman ko or naiisip ko, pero alam kong hindi naman masama kung sabihin ko to sa inyo, ikakwento ko, nire-reflect ako, or kung may makuha man kayong aral. Ngayon ay 8:28, October 4, Wednesday. 3 nights na akong 3 hours lang natutulog. I know some of you na puyat din. Kasi mga estudyante tayo, ganun talaga. Hindi ko alam saan patungo tong kwento ko pero it's all of my thoughts and feelings this past few days, okay? So, yan. 3 days na akong puyat. That's not my lifestyle. You know that. You guys know that. Kasi, I'm not a fan of pagpupuyat talaga. Totoo yan. Kasi, alam ko sa sarili ko kung gaano ka, tawag dito, kung gaano kasama sa katawan natin ang pagpupuyat. Okay? So, gusto ko na ikwento yung kahapon, yung kagabi kong pagpupuyat. And what's the reason behind that? Siyempre, pagpupuyat natin, minsan, dapat may rason din. May magandang rason. May magandang rason. Kasi, nagpupuyat ka ng, anong rason mo? Worth it ba yung rason mo? That's what I think about when I'm sleeping late. So, here we go. Here's my kwento of the night. Masaya nga ako kasi maaga ako nakakain, nakapagkilamos, nakaredy na yung lahat higaan ko dyan. Just to know you. Para malaman rin ang future Jessa. Ay, ganyan na itsura ko sa puyat. And dyan lang ako natutulog. Yeah. Pinatay ka ng ilaw kasi ang sarap lang na madilim. Tapos napakatahimik. That's the kind of vibe that I want. Okay? Tahimik, madilim, pwede ka mag-music ng relaxing. Okay. Nagpuyat ako kagabi. Pagod ako galing school, true yun, totoo. Yung biyahe pa lang. Kaya nga excited ako mag-college. Kasi feel ko mas mahirap ata yun. Ewan ko, pero meron akong plano pag nag-college ako. Sa tingin ko, mas madali buhay ko. Kahit alam kong hindi. Hindi ko lang, feel ko magagawa ko yung mga gagawin. Pero feel ko hindi. Pero sure ako hindi. Nalalaman ko lang pag nag-college na ako. Diba? Pero I'm excited maging college. Kahit hindi ko pa naman course talagang pipiliin ko. Pero I have choices na. And universities that I want to try. Pero one certain university that my mother and my father told me to go into that university is New Era University. And that school was introduced to me when I was elementary. And patuloy pa rin siyang naririnig sa aking tenga nung high school hanggang ngayong senior high na ako na pwede nang matupad. Actually, dapat senior high school ako nung senior high school ako, dapat sa New Era ako. Pero, here's the thing. We're here in Regional Science High School, Region 3, and nasa STEM strand. Okay, let me tell you the things, the courses that I want to try or that I have my interest in. Okay, actually, wala na tayo sa kwento kanina, di ba? Sabi ko sa inyo, walang patutunguhan hindi ko alam saan patungo tong video natin. It's my journal. Okay, anyway, ituloy ko lang, okay? So, first one is accountancy. I'm preparing for pre-law course because I want to be a lawyer someday, of course. That's a profession that was open to me when I was elementary kasi my mother wants to pursue it when she was in high school or in college. However,
na-introduce sa akin. So, sabi ko, okay. Ewan ko, hindi ko talaga alam ng gusto ko. Gusto ko lang magsulat, yun lang. Okay, tuloy natin. Accountancy. Marami nagsasuggest sa akin, accountancy ang piliin ko for pre-law course. Pero gusto ko i-try yung pol sci. Kasi, parang malalaman mo na yung tungkol sa pol sci, di ba? Malalaman mo na. You'll know it. You'll know the batas. Mga RA, ganyan, ganun. Pero accountancy, pinaka daw the best. Next is BS Biology. Yeah. This past few days, interesado ako sa astronomy. Actually, months na pala yun. This past few months, January, specifically, nagkaroon ng interest sa astronomy. Lahat ng malalaking bagay sa universe. At konektado yung physics doon. Diba? And, ngayon naman, these past few days, nagka-interest ako sa biology. Kasi, dati, nung elementary ako, science, na branch ng biology, ang pinaka-ine-excel ko. And that's true. Circulatory system, respiratory system, nervous system, lahat ng system na yan, kabisado ko noon. Ngayon, syempre, hindi na. Ano lang, familiar lang. Pero yun, isigit ko na dito yung sleepless night ko kahapon. Kagabi, sleepless. Okay. It's because of biology. I studied 4 hours. Hindi 4 hours, 4 hours. 4 hours. And umabot akong 1 a.m. Gigising ako 3:30 a.m. Ano pang lakas ko dun? At kasalanan ko rin na hindi ako nakapag-space repetition at time management kasi nga, ang dami rin ginagawang bagay. May mga pangyayari na hindi natin nakakalang mangyari. May nangyari nga actually. Hindi ko na ikakwento. It's personal. Ang buhay talaga ng tao, hindi mo mapapredict. Kailangan mo pa rin gumawa ng future mo. By doing the things para makagawa ng path sa dreams mo na yon. Pero may mga bagay talaga hindi mo mapapredict sa buhay. Aminado ako, it's also my fault na wala akong time management. Actually, meron. Hindi lang siya maayos nitong mga nakarang araw. Na dapat nag-space repetition ako for this subject. Pero, oh my gosh, ba't ang ganun? Bakit ang onti ng oras natin? Ang bilis ng oras. That's my problem. That's also one of my problems. And, yun nga, masaya ako sa napag-review kagabi. Happy ako. Uy, tabi ng review. Ayos na review ko. Nakapag-notes din ako. Kasi isipin mo nga naman. Sabihin natin 9:30 PM ako nag-start. Hanggang nag-stop akong 1, mag-1 AM. Kasi, nagilawas pa ako kumain, nagugas ng plato. Tapos nag-midlip ako saglit nun. Then yun. Kinabukasan. Actually, hindi na kinabukasan. Kasi kinabukasan na ako natulog. Nung nagising ako, late na. Actually, hindi ko ma-realize na late na ako nagising kung hindi biglang nagising yung katawan ko. Hindi ako kahit nag-alarm ako. Isa lang alarm ko para magising ako kagad. Nung nag-alarm ako, this na mga natong nakarang araw, pag nag-alarm ako, hinahayaan ko na lang. Sabi ko, parang dito yung tamang oras para bumangon ako, sabi ko. Yun, lagi ako late nagising na itong nakarang araw. Ay, magka-5 na ako nakaligo. Kumain ako crunch, cereal pa. Hindi pa maayos yung kinain ko. Because it's sugar, di ba? Kasi nga, mas maganda nga hindi nag-sugar tuwing umaga. Kasi yung glucose mo mag-spike, tapos biglang bababa. Tapos magiging sluggish ka. And that's true. Ay, naramdaman ko nung umaga na yun. Wala akong proper breakfast kasi 5:30 AM dumadating ang service. Nga pala service, sasaya ko na, explain ko lahat.
Yung cell cycle, yung cell modification, yung mitosis, meiosis. I was confident. And I know to myself that I can get a higher score kaysa sa dati kong quiz. Kasi babawi ako. Nag-promise ako sa sarili kong babawi ako ng quiz na yun. Kasi yung una kong quiz, sablay. Yes, I'm grade conscious. Ayoko talaga nakakuha na mababa. And you know what happened? I did my best that I can. Pero my best was not enough. Cliche. Well, that's true. Alam niyo bakit? Sa effort ko na yan, nakuha ko pa rin. 26/56. Biology. Tapos gusto ko pang maging isang doktor. Yes, gusto ko maging isang doktor. So, sarili ko. Nag-pray din kasi ako. Sabi ko kay mama, nag-chat ako kay mama after nung exam. Ay, nung quiz. Actually, sige, kwento ko yung during quiz. Talagang yung teacher namin doon sa biology, which is advisor din namin. Talagang magaling siya magturo. Okay? And I wasn't expecting. I know na timer siya. May time. Yung quiz. Naka-flash sa TV. Pero hindi ko nakala na 15 seconds lang, 10 seconds lang. Well, madali lang talaga siya. Pero yung time pressure, doon ako na sumablay. Yung pressure ng time, tsaka sa mental block. Tapos parang, hindi ako mapakali. Parang naninig na yung kamay ko nun habang sumasagot eh. Sa totoo lang. Hindi ko alam bakit. Doon nag-pray ako. Sabi ko, Panginoong Diyos, bigyan niyo po akong katalungan, karunungan. Lahat po ng mga na-review ko nitong gabing ito, tsaka nitong umaga to, ay sana po masagot ko po sa quiz po namin dahil ibig ko pong bumawi. Eh, yun ang sinabi ko. Yan. Umiyak ako sa classroom sa totoo lang. Kasi, the fact na nag-effort ako, di ako nakatulog ng maayos na yung araw na, tapos masabay pa yung tungkol sa menstruation ko kasi it's irregular. Ngayon ako na unusual siya. Basta yun. Sabay-sabay lahat kanina. Yes, kanina yung nangyari. Napaiyak pa ako. Ba't ganun? Kahit ginawa ko naman lahat. Pray din ako. Bakit? Mababa pa rin ako. Sabi ko sa sarili ko. Though I know it's also my fault. Hindi siguro. It's also my fault. After na nagchat ako kay mama, baba ako nga. Sabi ko, hindi na ako nakatulog kagabi. Review pa ako kanina umaga. Chat ko to sinabi. Lalangin din po ako, sabi ko. Pero bakit ganun? Hindi ko pa rin ako yung score na gusto ko. Naano ako sa sarili ko. Parang, bigla akong bumaba. Tingin sa sarili ko. And that moment, parang feel ko, para sa akin may pagdodoktor kung ganito ako, sabi ko. Yes. Hindi ko mapigil ang iyak ko eh. Umiyak ako sa room. Sa classroom na. Next subject. Tinanong ko ng teacher, okay ka lang ba? Sabi niya kasi nasarapan ako eh. Gusto kong maiyak na tatanong sa akin, okay ba ako? Alam mo naman hindi. Hindi, joke lang. Pero yun nga. May langgam ang aking pinagpunasan.
Wala na, pumapangit na ako. Joke lang. Ayan. Narinig yung ganito kong side. Hindi ako laging positive. Pwede ba ang bumawi? Babawi, kailangan perfect lahat ng next mong quiz. I hate myself. Sabi ko sa sarili ko. Nainis ako sa sarili ko. Anong ginagawa mo? Ba't di ka nakakuha ng ganyang score? Nag-review ka naman Parang ganyan na. Di ka na nga natulog ng maayos. Di ka pa nakakuha ng maayos na score? That's also one of my journey sa RS. Don't think na lahat is perfect. Kasi hindi. Lahat may negative and positive sa isang bagay. Okay? Yan. Di ko na itutuloy yung kwento ko next. Siguro gawin ko tong series. My journals. Okay? Yan. Actually, hindi pa tapos tong kwento ko. Tsaka gusto kong sabihin kasi, ay, hayaan ko na lang ba? Nasa baba ako. Diba? Nandito kayo sa part ng video na sad talking. Na malungkot ako. Babantayin ko sa sarili ko. Ang negative ko. Tapos, ayan ko vlog na ganun. Hindi Actually, yung parinisip ko hindi ko alam anong sabihin ko sa sarili ko. Hindi ko alam ano bang gagawin ko or sabihin ko sa sarili ko para ibalik ko yung lakas ko, yung effort ko. Siguro, ganito na lang, Jessa. Makinig ka mabuti sa akin. Kapag ganyan, ako kasi hindi agad ako nagre-recover. Pero kailangan ko kagad kasi yun. Pero you need to understand yourself when it comes to this kind of situation kasi. So, Jessa, hanggang ngayon, hindi ka pa rin okay. Let it all out. Kailangan may labas yan. Huwag mo iba-battle up. Huwag mo, nandyan lang. Huwag. Ilabas mo. Crying is also one of the things that I like kapag may nangyari sa akin. Diba lang? Siguro it makes me feel better. Nare-release ko siya. Ilabas mo lang yan, Jessa. Yan. Okay lang na maramdaman mo yan. Because you're a human. Diba? Pero, i-promise mo sa akin na mas gagalingan mo pa. Kasi, I'm rooting for you. Okay? Sana, alam kong susunod na pagkakataon. At wala kang palalagpasin na pagkakataon na patunayan sa sarili mo na mas better ka sa present kasi sa nakaraan. Alam mo, mababawi mo yun. Ikaw pa. Diba? Sabi nga ni Mama, may dahilan kung bakit nakuha ang score. Sabi niya. Kasi naikwento ko sa kanya gusto mag-doktor. Biglang, gusto ko rin mag-doktor. Kasi nagka-interest ako sa biology. Sabi ko, gusto ko siyang yan. Kasi, tsaka ng elementary nga rin, diba? Ano na ako, sa bio. Di ba ito yung end? Diba? Di ba yung end? Kasi may journey pa tayo. Yun yung sabi ko, Jess, okay? Pagpatuloy mo na effort mo, ginawa mo na ito lang. Talagang ganon. Minsan, yung best na ginawa mo, hindi siya talaga enough. Okay? So, I'll end this journal na. And thank you for watching. Aking mga ginawang pinibini at umabat kayo dito. I hope you're doing a great job, great day. Sabi ko, matutulog na ako. And goodbye. Give me a kiss. I'll give you a kiss.